Ito na bang Spanish Steps? Dito raw ililibing or ilalagak yung remains ni Pope Francis. Hi! Today, nandito kami ngayon sa Vietnamese restaurant. It's our 14th day. Thank you. What juice again? Lychee and rose. Lychee? Yeah. And rose. Yeah. Thank you. So, yesterday officially ended our tour. Today until tomorrow will be on our own. Tomorrow night is our flight. So our plan for today, we woke up late today, so finally we were able to rest a bit kasi late na kami nagising. And today we are planning to go to the Vatican and try to see the St. Peter's Basilica because yesterday ang haba ng pila. So hopefully makasingit kami ngayon. Alam namin mahaba pa rin ang pila, but let's see. Siguro it will only be me and Jay kasi si Mama is too tired already and Glenn masakit na yung tuhod niya. Si Mama probably will have a rest. They'll take a rest, and si Glenn pag nakapahinga siguro he'll find a Starbucks daw to buy our collection mug. So yon. So today yun lang yung plano namin. Okay lang siguro mag-spend kami until the night basta makapasok kami sa Basilica, St. Peter's Basilica. Syempre we want to be there, final goodbyes to the Pope man lang sana. So, it's just too sad kasi kung kailan kami nandito, doon pa talaga siya nawala. But our Pope is a really good Pope. Hindi siya yung masyadong stricto, I guess. And I think he's very approachable. The church, yung request niya na kung saan niya gustong malibing, kasi na-request niya na huwag masyadong fancy yung kanyang final resting place. So, gusto niya dito sa malapit na church. What church was that again? Yung gusto niyang final resting place niya? Church of Saint Mary of Maggiore. I will just put in the subtitle. Malapit lang siya dito sa hotel. By the way, guys, lumipat kami ng hotel from Ibis Roma Aurelia here to Genova Hotel near the center kasi para mas madali for us. Malayo kasi yung hotel ng tour package namin. So, we opted to transfer here. Let's see. We just ordered rice meals here in a Vietnamese restaurant. Very, very cute. Ganda-ganda niya. And malapit lang to sa hotel namin, around 100 meters. Nasawa na kami kasi guys sa pasta and pizza. At least it's refreshing to find an Asian restaurant here. Eto na siya. Pakita ko. Alright. So this is the soup. Okay, thank you. Can we have small little bowls? Thank you. Oh, ito yung niyata nila to eh. Sila yung gumawa, Vietnamese noodle, rice noodle. Sarap, very refreshing. Ang Asian food finally. It's a lot. Sarap. Looks masarap. This is pork, that's chicken. Ang sarap guys, so this is pork. And itong kay Jay, pakita ko. That's chicken. Ang sarap. Hello!
Andito na kami sa second room namin dito sa room. Bigyan ko kayo ng quick room tour. Mas malapit ito sa city center and malaking room. Ayan. As usual, ito ulit ang lavatory. And meron silang lotion, bath shower. Meron silang cotton buds, shower cup. Yan. Pero wala pa rin silang toothbrush and toothpaste. Yan, hair dryer. Meron dito sa bidan, ganyan ulit. And then same pa din ang toilet. May bidet. And yan ang toilet bowl. Walang yung bidet na regular bidet na alam natin. And yeah. Ano to? I don't know. Ano to? Basta yan. And tissue. And then ito ang shower. Uy, medyo maliit pero okay lang. Sakto lang. Sakto lang yung malaki. And then, meron silang, ito yung mirror. Hello. Mirror, cabinet, may safety box. Meron ditong third bed, so pwedeng pang tatluhan to. And king size bed. And then TV. And then may marong maliit na desk. Yan, may phone. And ito ang aming view sa labas. What's that? Ayan siya. Okay. Ngayon, lalabas kami ni Jay. Punta kami sa Spanish Steps, then diretso kami sa Vatican. Okay, let's see kung anong maaabutan namin sa Vatican kasi nga maraming masyadong tao because of the passing of our dear Pope. So, let's see. Okay, bye guys! Hi guys, papunta kami sa Spanish Steps. Nag-taxi na lang kami from the Genova Hotel. Malapit lang yon. Actually, it's Uber. Malapit lang siya, actually 1.8 kilometer. And madali lang din mag-bus. Bus ba yun? Or tram. Kaya lang tinatamad na kami mag-isip. Pero actually tingin ko madali lang siya. Mas gusto lang talaga namin yung convenient na kasi pagod na talaga kami. So, pero kung kayo, it's just 200 meters away from the hotel. Ganon din sa Spanish Steps. Malapit na malapit lang. Yun lang. Yung train, yung tram. So, kung gusto nyo makatipid. Pero ito, magkano bang ito? 11 point something euros. Oo, 11 euros lang. So, pwede na din kung tatlo kayo or apat kayo, 'di ba? Kami dalawa kami. So, pwede na rin 'yun. So, nag-Uber na lang kami. Hello! We're here! Anong piazza to? So, piazza near the Spanish Steps. This is the tuktok of the Spanish Steps. So, let me show you the surroundings bago kami bumaba doon sa Spanish Steps. Ayan! There, dito kami binaba ng Uber. And, yun oh. Pero porque no nos disfrutan. Akyat lang tayo dito. Anong church to, Jay? Tingnan na lang namin sa maps. Dito ito yung church malapit sa Spanish Steps.
Ito na bang Spanish Steps? Ito na bang Spanish Steps? Yan ang sikat yan sa baba. From the baba. Hmm. Mga tao. Ito na yung upper part. Ang init na dito guys, pero ang maganda naman, yung hangin niya malamig, pero mainit. Naka long sleeve lang ako na manipis, tapos may sando lang ako sa loob. Pero yung iba dito, naka t-shirt lang sila. Ang petsa ngayon is April 22. Considered spring pa rin dito, pero mainit na dito sa Italy. So kung pupunta kayo ng ganitong season, magdala kayo ng light jacket and t-shirts lang din. Yung pwede nyong tanggalin pag sobrang naiinitan na kayo. Ito yung Spanish Steps. Diyan. Marami yan actually stairs. Meron din doon. Tapos meron din sa gilid. Tapos meron din dyan. Hindi ko alam kung ano talaga yung actual na Spanish Steps. But, ayan, meron pa dito sa baba. Pakita ko. Ayan, oh. Meron pang steps dyan. At saka doon. There. Daming tao, no? There. Ang dami niya, no? So, I think ito, Spanish Steps na yan lahat, diba? Pero ang sikat, yung nasa baba. No? Patuloy naman yun. Iwasan nyo guys yung mga, ayan o, yung mga nagbibigay ng flowers na ganyan. Ayan o. Kasi pag tinanggap nyo yan, sisingilin kayo niyan at medyo mahihirapan na kayong tumanggi. Maraming ganyan. Lalo na dun sa Milan, yung mga black, very common. Ang binibigay nila bracelet. Actually, meron kami dong hindi sa dun sa yung kasama namin sa tour, mga taga Nepal. Hindi nila alam, very friendly kasi yun eh. So, nung nilumapit sa kanyang black, nagbigay ng bracelet, inabot niya pa talaga yung kamay niya. Tapos sinisingil siya ng 20 euro at hindi na siya, kinumpula na siya, hindi na siya makaalis. So, nagpatulong kami sa guide namin para matulungan siya na makawala dun sa mga black na yun. Kaya ingat kayo guys. Marami rin ganun sa Paris. Pilitin ka talaga. Oo, dun sa Paris episode, ikukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari naman sa amin doon. Okay, at saka dun sa mga kasama namin. And kahapon, ikukwento ko rin kahapon, meron ding pickpocketan na kasama namin sa tour doon sa Trevi Fountain. Kaya ingat-ingat kayo guys dito, lalo na dun sa mga touristy places talaga, yung sobrang daming tao. We are walking on the Spanish Steps. Hi! Hello! Fountain just down the Spanish Steps. Ang daming tao.
Ganun ang gustong bilhin ni Glenn eh. Mag-Uber na lang ulit kami papunta ng Vatican City. Para comfortable. Sing init. It's Pangalan ng ano doon? Bababa natin. Cafe San Pedro ba yun? Hindi, yung church. St. Peter's Basilica. Mas maluwag-luwag to ngayon kaysa kahapon. L'hai vista la cattedra di San Pietro? Sì. Ang laki-laki nito guys. Ang ganda-ganda talaga. Hindi ko mailakas yung boses ko. Ayan. Tapos, È del Bernini la cattedra. pakita ko tong altar. Sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. At ang laki. Hindi ko alam kung mabibigyan ng justice ng video ko at ng camera. Pero sobrang detailed at ng mga ceiling and ang ganda talaga. Ang laki-laki niya. Ayan. Sobrang ganda. Gusto sana namin makita si Pope Francis. Kaya lang, I think hindi pa open yung viewing niya for public. Uuwi na rin kasi kami bukas. At least, kahit papaano, nandito kami, malapit sa kanya, nandito kami sa Vatican, and nafe-feel mo yung holiness ng lugar, and nafe-feel mo na malapit sa'yo si Pope, kahit na hindi mo siya personally nakikita. So, mas special yung lugar ngayon, because, sa ating Pope na nawala. Alam mo, si Pope kasi is very loved and napakabait. Yun ang nababasa ko sa kanya. Mamayang hapon or bukas, susubukan namin pumunta dun sa simbahan na kung saan ni-request niya na doon yung remains niya ilagay at wag daw dito sa Vatican City. Ayaw daw niya kasi ng fancy. Doon niya gusto sa simbahan na yon. Hello, andito kami ni Jay sa harapan ng St. Peter's Basilica. Check pa namin kung magkakaroon nga ba ng mass today. Okay.
Inclusive, há pouco tempo antes da gente entrar agora, Kasi gusto sana namin umatid ng mass. conversei com um casal jovem. Merong mga upuan sa harapan. Ayan, but I'm not sure kung magpapa-attend or is this open. Kakatapos lang ng mass. Good morning, guys. So, nandito kami sa lobby ng hotel. Mag-aalas 12 na ng tanghali. And this is our last day here in Europe, here in Italy. Ang flight namin is mamaya pang mga 10 p.m. and susunduin kami ng van. Pick up namin ng 6:25 p.m. Tambay lang muna kami dito. Late na kami nagising today and late na rin kami nag-breakfast para mag-rest. Parang rest na rin namin in preparation for the 21 or 20-hour flight. Yeah, kasama na doon yung layover namin at 3 hours and 45 minutes. So, yun. Mamaya siguro pupunta kami doon sa church kung saan gustong ipalibing ni Pope Francis. And magla-lunch na rin kami. So, see you later, guys. Mamaya nasa airport na kami. Wala na kaming masyadong activity for today. Hello! Lunch muna tayo bago umuwi. Chinese resto muna kami ngayon. Ayan. Siyempre, ang familiar food na. Okay. Thank you. Ayan. Okay. Familiar food, Chinese food in Italy, in Rome. Hello guys! Nandito kami ngayon sa Basilica of Santa Maria Maggiore. Dito ilalagak yung remains ni Pope Francis. And for the first time, mapupunta dito outside of Rome. For the first time, mapupunta outside of the Vatican City ang remains ng isang pope as per his request. So, dito siya sa basilica niya. Request niya po ito na dito raw malagak ang kanyang remains. Dito sa Basilica of Santa Maria Maggiore, Saint Mary Major. Because, base sa nabasa ko, he is a devotee of the Virgin Mary. Bumili ulit ako ng mga additional crucifix and rosaries and ipapabless ko siya dito sa church, dito sa basilica. Ito. Pasok na ako.
Hello guys! Nandito ako sa Basilica of Santa Maria Major or Saint Mary Major. I don't know if that's the correct pronunciation, pero from the information that I got, dito raw ililibing or ilalagak yung remains ni Pope Francis dun sa altar. Papakita ko sa inyo kung saan based on my information lang na nakuha ko sa mga kakilala. So, for the first time, si Pope Francis yung malalagak ng remains niya outside of the Vatican City. So, pumunta kami dito to see itong church na ito. Napakaganda niya sa loob and very, very detailed siya. Katulad din ng mga ibang churches na napasok namin in Europe. Pero dito sa Rome talaga yung magaganda talaga yung mga church. And devotee kasi daw si Pope Francis ni Mama Mary. So, that's why ni-request niya na dito siya. Okay guys, time to go home na. Sayang hindi kami makakapunta sa viewing ni Pope Francis because syempre as ina-expect namin na masyadong maraming tao doon at mahabang pila, and tonight na yung aming flight back to Manila. We are just privileged na nandito kami sa Rome and nakapunta kami sa Vatican na malapit sa kanya. Okay, see you guys! Bye, Italy! We're going to the airport. Hello! Andito na kami sa airport natin? Fukushima. Basta FCO Airport here in Rome. Okay. So, nagdi-dinner muna kami dito sa Japanese restaurant. In fairness, hindi siya Fiumicino. FCO Fiumicino Airport. Fiumicino yung lugar. Leonardo da Vinci Airport. Pero Leonardo da Vinci Airport. Fiumicino yung nakatatak sa anyway. Sa passport. Mamaya pang Gusto ko nga Italy. 10 p.m. ang aming flight. Ang oras ay 8 p.m. So, nakarating kami dito ng mga around 7 p.m. Okay naman. Wala pang 7. Mga 10 to 7. 10 to 7 daw kami nakarating. Bilis kasi nung driver namin and maaga siya dumating dun sa pick-up time. Pero binisan niya talaga kasi alam niya na nagmamadali rin tayo. Alam naman kasi nila mabilis lang ang airport dito. Wala tayo sa Pilipinas. So anyway, 1 hour lang si Glenn, ito na pala nakabili kami ng saklay ni Glenn, yung 4-arm crutches. 4-arm crutches. Malaki na ito, ma. And ayan hindi siya ganun kamahal. Yung dalawang yon ay worth 2K lang. Pero mga nasa less than 2K, 1.8 lang. Pero meron talagang mga mas mahal. Pero ito kasi pang 100 kg lang talaga siya. Pero goal ni Glenn na magpapayat. So, okay na muna daw yan kasi masyadong mahal yung Talaga magpapapayat? 6 na sa around yung China, 6K. Tapos yung Italy is 12K. Medyo mas mahal-mahal talaga sila. UK ang mahal ba? UK pala, hindi siya Italy. So, tsaka na siguro, pakiramdaman mo na ni Glenn kung talagang siya doon. Pero according to him, sa gamit niya ngayon is nakatulong daw sa kanya yung crutches niya. Dito naman, nag-dinner kami dito sa Japanese restaurant. In fairness, hindi masyadong mahal yung pagkain dito. Mahal pa rin ha, don't get me wrong. Pero lumilevel lang siya dun sa presyo sa city center. Kasi sa atin, di ba, usually kapag airport mahal. Pero dito, hindi naman masyadong mahal. So, ayun. Follow up mo nga, pati yung sa amin. Sobrang laki ng serving. Ayan, pero kung matakaw ka, edi solve na solve ka dito. Sorry naman Kaya ko to Ayan. Naubos na ni Glenn yung ramen niya so naghanap siya ng water. Pakainin mo dyan. Ayan. I-share kami dito. Hello.
Also, we recommend to keep your shoes on for takeoff and landing. Hindi ko alam kung naririnig ako eh. Basta we're going back to Manila na. You can tie to the bound for seatbelt by Dubai. pulling this strap And this and lift the is top like this to unfasten it. 5 hours. And this is 5 hours, 45 minutes flight. And then 3 hours layover in Dubai. And then another 9 hours or around more than 8 hours flight back to Manila. Please do not rush to find it. We will be more than happy to help. And this could avoid moving the seats. Able to smoke on board. See you in Manila. I miss my bed already. Electronic smoking devices. And in case you didn't know, all the lavatories have smoke detectors. Bye-bye. If there's a change in curvature, oxygen masks will appear from above you. Hold the mask towards